Ito po ang kalalagayan ng mga kabataang ito. Ang mga estudyante ay tumatawid sa ilog gamit ang kalabaw at kabayo dahil sa wala po silang tulay na magamit. Sa gitna ng malakas na ulan at agos ng ilog, isa-isang isinakay sa kalabaw at kabayo ang mga estudyanteng yan para makatawid sa ilog sa Alamada, Cotabato. Ang ilan naman, binuhat at inalalaya na ang mga estudyante sa pagtawid. Ayon sa uploader ng video, walang tulay at ibang ruta kaya tumatawid sa ilog ang mga estudyante para makapasok sa eskwelahan. Hiling nila kung hindi malalagyan ng tulay, sana raw ay magkaroon na lang ng extension ng paaralan sa Barangay Polayagan. Naiparating na yan sa barangay at lokal na pamahalaan at aalamin daw nila ang sitwasyon sa lugar. At pagtingin ko sa comment section, ang kanilang sinisisi ay ang gobyerno dahil sa mga flood control, dahil sa mga maleta, dahil sa mga pera ng taong bayan na hindi naman nagagamit sa maayos na kaparaanan. Pero alam nyo, ang sinasabi ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga tao na gumagawa ng ganito sa mga mahihirap, ang Diyos ang kanilang magiging kalaban. Rob not the poor because he is poor, neither oppress the afflicted in the gate. For the Lord will plead their cause and spoil the soul of those that spoil them. Alam niyo po talaga ang katotohanan, ang Pilipinas ay mayamang bansa. Kaya kung naging maayos ang pamumuno ng bawat isa na nakaupo sa gobyerno, lahat po ng tulay, lahat ng lugar ay posibleng magkaroon ng magandang daanan. At yung mga estudyante na yan na tumatawid sa ilog ay hindi nila maranasan yung ganyan. At marami po sa mga probinsya na napupuntahan ko rin ay ganyan po yung kanilang kalalagayan. Gumagawa sila ng kaparaanan, simpleng tulay pero napakadelikado na pwede silang agusin ng malakas na daloy ng ilog dahil hindi naman ganun katibay yung pundasyon ng kanilang mga tulay. At lalo pa po sa pangyayaring ito na pwedeng mapahamak yung mga bata sa pagtawid sa ilog dahil ang kanilang gamit lamang ay ang kalabaw at mga kabayo at ginaguide lang sila ng kanilang mga magulang. Kaya ang sabi po ng Biblia, huwag mo nakawan ng mahirap sa kanyang kahirapan. Yung mahirap na nga ang tao, nanakawan mo pa. Hindi ba't lahat po tayong taong bayan ay nagbabayad ng ating mga tax? At ang ating mga tax ay ibinibigay po natin sa gobyerno. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag mong nakawan ng mahirap dahil mahirap na nga siya. At alam niyo po, ang sabi po ng verse number 23, ang Diyos ang bahalang gumanti para sa atin, mga kapatid. Hindi po natin kailangan na umaksyon sa ating sariling kamay. Kundi kung ginagawa yan ng mga tao sa atin, ang Diyos ang kikilos. Yung samsam na kinuha nila sa atin, ang Diyos ang sasamsam. Hindi lang po ng pera, hindi lang ng halaga, kundi ng kanilang kaluluwa. At yan yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Kaya alam niyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, ano man ang inyong sitwasyon, kayo man ay nasa kahirapan, magpatuloy lamang po kayo sa Panginoon. Kung may mga nangyayaring ganito sa ating bayan, sa ating bansa, hayaan niyo po ang Panginoon. Hayaan niyo po ang Diyos ang kumilos para sa atin. Dahil tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, tayo ay lumalakad ayon sa pananampalataya. Matuto tayong lumakad, sumunod sa Panginoon at makikita niyo po ang Diyos ang bahalang kumilos at magbangon sa atin at magtanggol sa atin na mga ninanakawan at inaapi ng kung sino man na mamahala sa gobyerno. Kaya sa mga hirap, magpatuloy lamang po kayo sa Panginoon, sa salita ng Diyos, at mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa anumang halaga sa mundong ito. Nawa naging pagpapala po minsaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.